araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng may 18 taong gulang na binatang si Roman. Isang anak na mapagmahal at matulungin sa kanyang mga magulang. Paglalako ng uling ang kanilang hanap buhay. Sa kabila ng kanyang kapansanan sa paa, ay nagawa niyang humanap ng paraan para makatulong sa kanyang ama na si Mang Edwin. Sinubukan ng katatagan ang kalooban ni Roman mula sa panggugulo ng grupo ni Danilo. Hindi sinasadyang makilala niya ang isang ermitanyong si Lolo Malik na magtuturo sa kanya kung nasaan ang isang mahiwagang sandata. Kaya naman, mahuhukay niya ang isang kakaibang baston na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan at kakayahang muling makalakad. Ano ang mahalagang papel na gagampanan ng baston laban sa muling paggising ng kampon ng kadiliman? Magtagumpay kaya siya laban sa mga aswang? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang nakahukay sa baston na gawa sa sungay ng dragon. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Roman, bakit nakaupo ka pa rin dyan? Hindi ka ba mag-aalok ng uling sa mga kapitbahay natin? Abay, akala ko ba kaya ka umuwi ng maaga kanina mag-aalok ka ng uling? O bakit nariyan ka pa? Anong oras ka ba aalis? Kasi po, tay, ayoko na po magtinda ng uling natin eh. Kung pwede po sana, tutulong na lamang po ako sa inyo sa pagbubuhat ng mga kahoy na uulingin natin. Huwag lang po ako magtinda ng uling. Si Martin na lang po ang utusan nyo. Aba, Roman, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit naman yata bigla ka nagkakaganyan? Kasi po, nahihirapan na po ako, tay. Si Martin na lang po sana ang utusan nyo, tay. Bakit si Martin pa Nandiyan ka naman, pambihira. Mamaya pang uwi ng kapatid mo Nasa eskwelahan pa yon. Ano naman ba ang dahilan, ha, Roman? Sabihin mo nga. Kailangan pa po bang itanong yan, tay? Nahihiya na po kasi ako sa kalagayan ko Palagi na lang po nila akong pinagtatawanan dahil sa hindi raw po pantay ang paglalakad ko. Aba, pambihira ka naman talaga, Roman. Anong pakialam nila sa paglalakad mo? Pinakakain ka ba nila? Bakit mo naman sila papansinin? Hindi ka naman mamamatay sa mga panlalait sa iyo At dapat pa nga mahiya sila sa iyo. Dahil sa kabila ng kapansanan mo, nagtatrabaho ka ng marangal. Teka, sino na naman ba ang mga nanlalait sa iyo? Ang grupo na naman ba ni Danilo? Opo Bakit ka magpapaapekto sa kanila? Wala ka naman tinatapakan na tao. Isa pa, aksidente ang nangyari sa iyo at hindi sinasadya. Kaya mabuti pa, kalimutan mo na lamang ang mga sinasabi nila sa iyo. Hindi naman sila nakakatulong sa atin Tay, lahat naman po ng mga tao sa baryo natin nilalait ako. Kung hindi lang po sana nasunog ang pa ako sa ulingan natin nun, hindi po sana ako mahihiyang maglako ng uling natin ngayon. Roman, anak, wala kang dapat ikahiya. Marangal ang trabaho natin ito. Ano magagawa ko? Grade 2 lamang ang natapos ko. Wala akong ibang alam na ibang trabaho kundi pag-uuling lang ng mga kahoy. Pasensya na po kayo, tay. Kung hindi ako nakakatulong sa inyo. Nagkaroon pa po kayo ng anak na katulad ko. Isang pabigat at walang silbi. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka pabigat. May silbi ka rin sa buhay namin. Kaya wag na wag mong sasabihin yan.
Nasasaktan lamang ako dahil naririnig ko mga salitang yan na lumalabas sa bibig mo. Hayaan mo, at kapag nakaipon ako ng sapat na pera, ipapasuri natin ang mga paa mo sa doktor. Konting tiis lang, anak. Makakaraos din tayo. Kung gusto mo, ibibili muna kita ng maayos na saklay. Kaya ko naman po maglakad kahit walang saklay, tay. Dahil naitatapak ko naman po sa lupa ang paa ko. Yun nga lang, kailangan nakatingkayad para pantay po ang lakad ko. Roman, huwag mong ibababa ang sarili mo. Alam kong kaya mo yan. O siya, sige na. Hindi na muna kita pipilitin sa pagtitinda ng uling. Kapag lumipas na ganyang pakiramdam mo, saka ka na lang ulit mag-alok ng uling, ha? Kailangan mo pa rin na maghanap buhay para sa sarili mo, anak. Ang gusto ko, meron ka rin naipon na pera. Mahalaga yung magkaroon ka man lang ng naitatabing salapi para sa kinabukasan mo. Hindi habang buhay ay kasama mo kami ng nanay mo. Tay naman, para naman kayo nagpapaalam eh. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Matagal pa po tayo magkakasama ni Nanay at Martin. Tay, pasensya na po kayo sa mga nasabi ko. Hindi ko po naiiwasan ng hindi mainggit sa ibang mga binatang walang kapansanan at malayang nagagawa ang kanilang gusto. Hindi mo kailangan mainggit sa kanila, anak. Higit na pinagpapala ng Diyos ang mga taong may kapansanan. Hindi mo ba nakikita? Maayos nga ang kalagayan nila, pero nasa naman sila ngayon? Ayun! Sakit ng ulo ng mga magulang nila dahil hindi tumutulong sa kanilang pamilya. Lasinggero at madalas na napapasama pa sa gulo. Katulad na lamang ni Danilo. Ganong klaseng anak ba ang gusto mong tularan, ha, Roman? Siyempre naman po, tay, hindi. O sige na, magpahinga ka na muna at magpapahanda na lang ako ng tanghalian natin sa nanay mo para mamaya may aalok ko na ang uling sa mga kapitbahay natin. Nahabol na lamang ng tingin ng may 18 taong gulang na binatang si Roman ang kanyang ama na si Mang Edwin. Papasok ito sa kusina kung saan ay naroon naman ang kanyang ina na si Aling Matilde na nagluluto ng kanilang ulam para sa kanilang tanghalian. Naiwan siyang nakaupo sa bangko na gawa sa kawayan habang nakatanaw sa labas ng kanilang bintana at nakikita ang mga batang malayang nakakapaglaro sa harapan ng kanilang bahay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Roman. Muli niyang pinagmasdan ang kanyang lumiliit na paa. 10 taon na ang nakalipas mula nang aksidente siyang mahulog sa ulingan ng kanyang ama. Mabuti na lang at merong isang matandang lalaki na nagmalasakit sa kanya para tulungan siyang makaahon sa ulingan. Ang matanda naman na tumulong sa kanya ay biglang nawala, ngunit sigurado siyang may sunog din ito sa likod. Sa baryo ng San Felix, na malayo sa bayan, ay talamak ang pag-uuling gamit ang mga kahoy sa kabundukan. Walang ibang pinagkukunan ng pangangailangan ng mga taong naninirahan sa baryo. Tanging pag-uuling lamang ng kahoy ang kanilang hanap buhay. Ang paraan ng kanilang pag-uuling ay kakaiba kumpara sa ibang lugar. Meron lamang itong isang balon na kadalasan na pinagtatambakan ng mga kahoy. Sa kanila yon, lalagyan ng ipa ng palay at lupa sa ibabaw bago nila ito sindihan. Halos tumatagal lamang yon ng 2 araw. Depende sa dami ng kahoy na nakatambak. Kailangan nilang hakutin ang mga napupulot na kahoy mula sa bundok, papunta sa tambakan, at kadalasan, kahit buhay pa ang mga puno, ay pinuputol na ito ng mga tao para ulingin. Halos lahat ng gubat sa baryo na yon ay nakakalbo na dahil sa walang tigil na pag-uuling. Ang iba naman ay merong sariling palayan, kaya masyado nilang minamaliit ang hanap buhay ng iilan. Dahil ang mga mag-uuling daw ay walang iniwan sa mga manok. Isang kahig, isang tuka na dapat daw iwasan dahil baka raw mahawa ng kahirapan. Isang paniniwalang labis na nagpapahirap sa buong pamilya ng mag-uuling. Anak, tara na sa kusina.
nakapaganda na ng tanghalian ng nanay mo. Halika na rito. Nagulat si Roman sa biglang pagsasalita ni Mang Edwin sa kanyang tabi habang nakatanaw pa rin siya sa labas ng bintana. Inalalayan siya ng kanyang ama na tumayo. Saka naglakad papasok sa kusina. Nadatnan niya roon si Aling Matilde na naghahanda ng plato at kutsara para sa kanila. Nasanay siya sa pagsisilbi ng kanyang mga magulang sa kanya. Kaya kung meron man siyang pinagpapasalamat sa Panginoon, yun ay biniyayaan siya ng mapagmahal na mga magulang. Kaya naman, mas lalo siyang nakukonsensya sa hindi niya pag-aalok ng uling sa kanilang mga kapitbahay. Pagkatapos kumain, ay nagsalita si Roman para sabihing balak na niyang maglako ng uling at hindi na lang niya papansinin si Danilo. Oh, biglaan naman yata ang pagbabago ng isip mo. Sigurado ka na ba dyan, anak? Hindi naman kita pinipilit na maglako ng uling eh. Magaling ka kasing manghila ng mga suki. Lahat sila napapabili mo. Pero kung mahihirapan ka naman, Roman, pwede naman ako na lang ang gagawa para sa'yo. Tay, sigurado na po ako. Ako na lang po maglalako ng uling natin. Pasensya na po sa mga nasabi ko po kanina. Ano ka ba naman, anak? Hindi ka naman ibang tao eh. Anak kita at naiintindihan ko kung ano nararamdaman mo. Kaya hindi mo na kailangan humingi ng pasensya. Kaming mga magulang mo, ang dapat na humingi ng pasensya sa iyo, anak. Dahil ganitong buhay lamang ang kaya kong maibigay sa inyong magkapatid. Kung ako nga lang ang masusunod, ang gusto ko mabigyan kayo ng magandang buhay. At tungkol naman dun sa mga taong nanlalait sa kalagayan mo, kung hindi lang talaga masamang gumante, baka inumbag ko na ng suntok ang lahat ng mga taong nanlalait sa iyo, anak. Tay naman, puro naman po kayo biro eh. Hindi ako nagbibiro, Roman. Kapag nagkaroon ka ng pamilya at mga anak, mararamdaman mo rin kung gaano kasakit ang marinig na sinasaktan ng ibang taong yung anak. Parang gusto mong pumatay kapag ikaw mismo makakakita sa sakit na nararanasan ng anak mo. Pero siyempre, hindi mo pa alam yon dahil binata ka pa. Saglit na natigilan si Mang Edwin nang magsalita ang asawang si Matilde. Sinabi ng kanyang ina na hanggat maaari ay iwasan ng makipag-away sa kapwa. Masaya raw ang buhay nang walang kagalit at wag na raw gayahin ang katwiran ni Mang Edwin. Sus, ayan ka na naman. Panira ka naman ang usapan, mahal eh. Nagmamalaki na nga ako sa anak mo eh. Ibinagsak mo pa ako. Halika nga rito sa tabi ko. Ang bango-bango talaga ng mahal ko. Hindi ka na talaga mabiro. Minsan na nga lang akong magmayabang sa anak mo eh. Kinontra mo pa. Teka, bakit ba itong manok mo lasang tinola? Napahagikgik ng tawa si Aling Matilde sa pagbibiro na yon ni Mang Edwin. Napangiti na lamang ang binatang si Roman dahil kahit kaharap siya ng mga ito ay hindi maawat ang dalawa sa paglalampungan. Isang bagay na ipinagmamalaki niya sa iba dahil meron siyang masayahing pamilya. Maya-maya ay inihanda na ni Roman ang kanyang tungkod na gawa sa kawayan. Simple lamang yon na baston na madalas niyang ginagamit kapag naglalako siya ng uling. Pagkatapos niyang maialok ang uling, si Mang Edwin naman ang nagdadala sa bahay ng kanilang mga suki. Malayo ang kailangang lakarin ni Roman bago siya makarating sa bayan dahil dadaan pa siya sa kakahuyan na unti-unti na ring nakakalbo ng dahil naman sa pagkakaingin. Yun naman ang lamang nila sa ibang mag-uuling. Sa kanila ibinibigay ang mga naputol na kahoy kapalit ng paglilinis nila sa kaingin. Ang kaingin ay taniman ng mga gulay na madalas na pinagkukunan ng kanilang pagkain. Palaging magkadikit ang magkakaingin at ang mga mag-uuling para walang nasasayang na produkto. Ang ipinagtataka lamang nila kung minsan, kapag naghahango sila ng uling, ay palaging nawawala
ang kalahati ng dapat sana ay kinita nila. Tila merong masasamang loob na nagnanakaw sa ulingan para ibenta sa iba. Sa madaling salita, si Roman ang naghirap sa pag-uuling, iba naman ang nakikinabang. Madalas ay nauuna pa sa kanilang maghango ng uling. Hanggang ngayon ay sakit pa rin ng kanilang ulo ang taong nagnanakaw sa kanilang mga uling. Pagdating ni Roman sa bayan, ay nakatingin sa kanya ang mga nakatambay na kalalakihan sa lamesang nakaharap sa tindahan ni Aling Milen. Merong bote ng alak sa ibabaw ng lamesa, sakit ng ulo ng mga magulang at malakas pang manigarilyo ang pangkat ni Danilo. Pasimpleng inilinga ni Roman ang kanyang paningin sa paligid bago lumapit sa tindahan ni Aling Milen. Ganon ang kanyang paraan kapag gusto niyang maubos ang mga uling. Inaalok niya sa mga tindahan para mabenta kagad. Kaya lang, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita na naman siya ng pangkat ni Danilo. Nakangisi ang 5 lalaking kasama nito at panayang sulyap sa kanyang paa habang nagtatawanan. Parang pinipiga ang kanyang dibdib sa galit. Hindi niya pinansin ng mga ito at mas lumapit pa sa tindahan ni Aling Milen. Aling Milen, bibili po ba kayo ng uling? Sumilip ang babae sa maliit na butas ng tindahan nito habang nakangiti. Sinabi nitong tamang-tama raw ang pagdating niya at o-order daw ito ng 3 sako ng uling. Nang marinig ni Danilo ang sinabi ng matanda, ay lumapit ito sa kinatatayuan ni Roman habang yakap niya ang baston na gawa sa kawayan. Hoy, Roman! Tutal naman 3 sako ng uling ang order ni Aling Milen. Baka pwedeng samahan mo kami ng 1 alak at 1 kahang sigarilyo. Aba, teka lang. May patago ba kayong pera sa akin, ha, Danilo? Maghanap kayo ng trabaho. Hindi yung ako ang ginugulo nyo para manghingi ng pambili ng alak. Maiya naman kayo sa mga sarili nyo. Aba, mga pre. Pumapalag na yata si Pilantod, ha? Sino bang ipinagmamalaki mo, ha? Yung tatay mong payatot na panot? Wag na wag niyong madamay-damay ang tatay ko dito, ha? Kung ayaw niyo ng gulo. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawanan sa paligid ni Roman habang nagtitimpi ng galit at sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Mas matitiis niya ang panglalait ng mga ito sa kanya, pero ibang usapan na kapag nadadamay na ang kanyang pamilya. Kaya naman, akma na sanang sasagot si Roman nang biglang lumabas sa tindahan si Aling Milen at ipinagtanggol siya ng babae. Sinabi nitong huwag guluhin si Roman at maawa sa kalagayan niya. Lalong umalingaw-ngaw ang tawanan ng mga ito at itinulak pa ang babae na napasandal sa dibdib ni Roman. Hoy ikaw, tandang kulubot! Kung ayaw mo wasakin ko tong tindahan mo, umayos ka, ha? Sinasabi ko sa'yo, tatamaan ka talaga sa akin. Ang hirap sa iyo. Madamot ki. Kung pinautang mo nilang kami kanina ng alak, di sana, hindi namin ginugulo tong si Roman. Talaga na yatang wala ka ng hiya sa sarili mong pagbumuka, no, Danilo? Pati ba naman si Aling Milen? Pinapatulan mo? Sa galit ng lalaki, ay tinabig nito si Aling Milen at bigla siya nitong kinwelyuhan sa damit. Halos 1 dangkal na lang ang layo ng mukha nito sa mukha ni Roman. Kaya naman, amoy na amoy niya ang alak sa bibig nito. Hindi nakaligtas sa paningin ni Danilo ang pagniwi ng mukha ni Roman. Aba, akala mo kung sinong mabango ang hininga? Talaga bang pinipikon mo ko, ha, Pilantod? O baka naman gusto mong tamaan? Anong magagawa ko? Talagang mabahong hininga mo eh. Amoy kanal. Sobrang baho talaga. Bago ka sana ng lalait ng tao, amuyin mo muna sarili mong hininga. Ang sakit sa ilong eh. Para kang nakalunok ng bulok na karne. Ano ba kasing kinain mo, ha? Pinagtawanan ng mga kaibigan si Danilo. Mas lalo itong namula sa galit. Isang malakas na suntok ang tumama
sa muka ni Roman. Bumagsak siya sa lupa at nabitiwan niya ang kanyang baston. Nahirapan siyang tumayo, ngunit inalalayan siyang bumangon ni Aling Milin. Galit na galit ang babae sa ginawa ni Danilo. "Oh, ano? Aling Milin, bigyan mo na lang ako ng alak. Baka pati ikaw tamaan sa akin." Nakipagmatigasan ang ginang at hindi nito inintindi ang utos ni Danilo. Sa halip ay abala ito sa pagpipispis ng narumiang damit ni Roman. Maya-maya pa ay isang matandang lalaki ang dumating. Mahaba ang buhok nito at singkit ang mga mata. Hindi ito kilala ni Danilo, kaya ito naman ang binalingan ng binata. "Hoy, ikaw tanda! Bago ka lang dito, no? Ayos ang buhok natin, ha? Wala na sa uso." Pwede bang paraanin mo muna ako, iyo? Kailangan ko lang bumili ng tinapay. Kanina pa kasi ako nagugutom. "Hindi pwede. At saka, wala akong pakialam kung nagugutom ka, tanda. Kailangan magbigay ka ng lagay sa amin. Pambili namin ng alak. Hindi ka maaaring tumanggi. Kasasabi mo lang na bibili ka ng tinapay. Ang ibig sabihin nun, may pera ka." Danilo, kaawa-awa ka. Pati ba naman na matandang walang laban hinihingan mo ng pambili ng alak? Mahiya ka naman, hoy! "Ako mahihiya?" Pambihira. At sino ka ba para pagsabihan ako ng ganyan, ha? Baka hindi na talaga kita matansya. Pwede ba, Danilo? Humanap ka ng katapat mo, yung papalag sa kayabangan mo. Huwag mo kaming idamay dahil gusto namin ng tahimik na buhay. Kung magulo na ang buhay mo, sa'yo na lang yan. Huwag mo na kaming isama sa gulo ng buhay mo. Talagang gusto mo masaktan, ano? Pilay ka na nga. Ang lakas pa ng loob mong kalabanin ako. Saka ano sabi mo? Tahimik na buhay ba ang gusto mo? Paano yan? Gusto ko talaga ng gulo Kanina pa ako nagtitimpi sa pagsagot-sagot mo sa akin, Roman, ha? Lalabang ka na ba, ha? Papalag ka na? Muling umawat si Aling Milen sa dalawang lalaki na nagbabanggaan. Pumagitna ito sa kanilang dalawa ni Danilo, pero itinulak ng lalaki at natumba ang babae kasama ng matanda. Bumagsak ang mga ito sa lupa. Hindi na nakapagtimpi ng galit si Roman. Agad niyang binigwasan ng suntok ang muka ni Danilo. Nagulat ang mga kasama nito, kaya tumayo at lumapit kay Roman. Subalit kahit napapalibutan siya ng mga kalalakihan, ay lumaban pa rin siya sa mga ito. Matagal na siyang nagtitiis sa halos araw-araw na panlalait ng mga ito sa kanyang kalagayan. Hindi na niya kayang palampasin pa kung may mga taong nadadamay na nang dahil sa kanya. Nilapitan ulit ni Roman si Danilo na nakahiga sa lupa. Dahil lasing ito, ay dinamdam nito ang malalakas niyang suntok. Kaya naman, sinakyan niya ang tiyan nito at paulit-ulit niyang sinuntok ang muka ni Danilo. Pinagtulungan na rin siya ng mga kainuman nito. Ngunit hindi siya natinag. Hindi niya pinansin ang tama ng mga suntok at sipa sa kanyang katawan. Tuloy pa rin ang pagsuntok niya sa mukha ng lalaki. Hanggang sa may naramdaman siya na kamay na pumigil sa kanyang balikat. Tama na! Tama na, Roman! Awat na! Baka mapatay mo si Danilo! Tumabi kayo! Tama na! Nakikisali pa kayo sa gulo. Imbis na pigilan niyo si Danilo sa panggugulo, ay sinusuportahan niyo pa! Nagulat si Roman nang biglang sinuntok ng mga ito ang matanda. Kaya naman, kahit hirap siyang tumayo, ay lumaban pa rin siya at iniligtas ang matanda. Lalo na nang basagin ng matabang lalaki ang bote ng alak sa lamesa at itinutok ang bubog sa kanila. Iwinasiwas nito ang bubog upang atakihin si Roman. Kaya't naisip ni Roman na ihanda ang kanyang baston upang yun ang gamitin niya panlaban sa nagwawalang lalaki. Dahil hindi niya kayang tumagal sa pagkakatayo, hinampas niya ng baston ng kamay ng lalaki. Dalawang magkasunod ang ginawa niya. Kaya naman, nabitiwan ng lalaki ang bubog. Tuluyan ang nagdilim ang kanyang paningin
Magkakasunod na hagupit ang ginawa niya sa katawan nito hanggang sa kumaripas ito ng takbo kasama ang ibang mga kaibigan ni Danilo. Iniwan ng mga ito si Danilo na nakatulog na sa lupa. Sinabi ni Aling Bilen na ito na ang bahala kay Danilo at kailangan daw na umalis kagad si Roman sa tindahan dahil baka raw balikan siya ng mga kaibigan ni Danilo. Akma na sanang hahakbang si Roman paalis sa lugar na yun nang maramdaman niya ang kamay ng matanda na pumipigil sa kanyang braso. Napatingin siya sa mukha nito at napansin niyang may dugo ang labi nito. Sumama ka sa akin, Roman. Gagamutin ko ang sugat mo. Pero tatang, may sugat din po kayo ah. Oo, kaya nga sumama ka na muna sa akin sa bahay. Hindi naman masasayang ang oras mo dahil bibiling ko ang ilang sakong uling na matitira sa order ni Milen. O ano, ayos ba sa iyo yun? Aba, kahit hindi niyo na po bilin tatang, pwede ko naman po kayong gamutin nang walang kapalit. Pasensya na po. Kung pati ikaw nadamay. Salamat po sa pagkakaligtas niyo sa akin ha. Nagkakamali ka, Roman. Ako ang iniligtas mo at natuto kang lumaban sa kanila nang dahil sa akin. Kasamaan ng mga kabataan na yon ay palaging may naghihintay na kaparusahan. Tara na, hindi tayo maaaring magtagal dito dahil medyo malayo ang bahay ko. Sumama ka sa akin para malaman mo kung nasaan ang bahay ko. Para sa oras na muli akong bumili ng uling sa iyo, ay alam mo na ang pagpunta ron. Nagsimula na ang dalawa sa paglalakad papasok sa kakahuyan. Ngayon lamang nakita ni Roman ang matanda pero magaan ang kanyang loob dito. Nakilala niya lamang ito sa pangalang Lolo Malik dahil yun ang narinig niya kanina na sinambit ni Aling Milen. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa bahay nito ay biglang nagsalita ang matanda. Ang totoo ay meron pa akong ibang sadya sa iyo, Roman. Matagal ko nang binabantayan ang lugar na ito dahil sa sandatang nakabaon sa lupa sa gitna ng kagubatan. Tanging ikaw lamang na merong mabuting puso ang may kakayahang humukay sa sandatang tinutukoy ko. Ha? Para sa naman po yung sandata, Lolo Malik? Para sa mga taong gustong manakit sa iyo. Hindi naman po ako natatakot kay Danilo. Hindi na po kailangan ng sandata para paghandaan ang panggugulo nila sa akin. Isa pa po, napilitan lang naman po akong lumaban sa kanila dahil sumusobra na po siya. Halos araw-araw ganun po ang ginagawa nila. At saka wala na po siyang pakialam kung matanda o may kapansanan ng ginugulo niya. Hindi yun ang tinutukoy ko, Roman. Kundi sandata para sa mga nilalang na matagal nang gumagambala sa mga tao. Ano? At teka, sandali lang po, Lolo Malik. Ano po bang nilalang ang sinasabi niyong gumagambala sa mga tao? Sila ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Sa gubat na to makikita mo ang tunay na sitwasyon ng Barrio San Felix. Ang lihim na pagkamatay ng mga biktima. Alam ni Kapitan Basco. Lahat sila ay mag-uuling ng kahoy. Darating ang araw na kayo naman ang malalagay sa panganib. Kaya nararapat lamang na pigilan ang masasamang gawain ni Kapitan Basco. Biglang tumigil sa paglalakad si Roman at tumitig siya sa muka ni Lolo Malik. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng matanda, pero nasisiguro niyang merong itinatagong lihim ang punong barangay sa kanila. Kaya naman nasabi yun ni Lolo Malik. Ano po ba ang ibig niyo sabihin, Lolo Malik? Nakikita mo ba kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tanod ni Kapitan Basco? Tumingin si Roman sa gawin ng mga taong nakapalibot sa bahagi ng lupa na parang may nakahigang tao. Nag-uusap ang mga ito at hindi napapansin na nandoon sila Lolo Malik. Pag umalis na ang mga taong yan, pagmasdan mo ang itsura ng katawan ng biktima, malalaman mo kung ano ang ibig kong sabihin sa iyo. Totoo na nagkakaroon ng nakawan ng uling, ngunit hindi tao may gawa nun.
kundi isang nilalang na gumagamit ng itim na kapangyarihan. Pangunahing sangkap sa kanyang ritual ang uling dahil may kakayahan siyang gumawa ng aswang na hukluban. Ano ho? Aswang na hukluban po ba ang tinutukoy niyong nilalang na gumagambala sa mga tao dito? O Roman, ang mga aswang hukluban na nag-aanyong ibon na uwak sa gabi. Teka, Lolo Malik. Kung ganun po, sila ang may gawa sa biktima at sila rin po ang dahilan kung bakit palaging may nababalita ang nawawalan ng uling? Tama ka, Roman. At isa pa, hinahanap rin nila ang batang nasunog ang paa 10 taon na ang nakalipas. Dahil ang batang yon ang tagapangalaga sa baston. Ang baston ang kukumpleto sa sangkap nila para sa ritual upang gisingin ang natutulog na itim na dragon. Po, ano pong sangkap sa ritual? Isang malaking kawak na mayroong dugo ng tao at maraming uling para gumawa ng aswang at gisingin ng halimaw na matagal nang natutulog. Teka, sandali lang naman po, Lolo Malik. Hindi ko po maintindihan ang mga sinasabi niyo eh. Bago lang po sa pandinig ko ang aswang na nabanggit niyo kanina. Pati po yung tungkol sa ritual. Gusto ko po malaman kung ano bang klase ng aswang ang ginagawa nila sa pamamagitan po ng uling. Yun na nga, tulad ng sinabi ko kanina, aswang na hukluban ang tawag sa mga nilalang na may mahahabang ilong. Sila ay may kakayahang mag-anyong uwak para pumatay ng kanilang biktima. Uwak na halos kasing laki ng tao na kayang dumagit ng biktima para dalhin sa kanilang kuta at magsagawa ng ritual. Kaya hindi ka pamilyar sa tinutukoy ko dahil magagaling silang magpanggap. Kaya nilang mag-anyong ordinaryong tao. Hindi nga po ako pamilyar sa aswang na tinutukoy niyo. Bakit naman po nila hinahanap ang batang nasunog ang paa nang dahil po sa uling o baston? Kagaya ng sinabi ko, ang baston ang pinakahuling sangkap. Para yun ang magsisilbing sandok para gisingin ang itim na dragon. Kaya nila hinahanap ang bata dahil sa lamang ang makakahukay sa baston. Dahil naniniwala silang ang batang may uri ng ganong kalagayan ang makakakuha ng isang kakaibang baston na magagamit laban sa kanilang pinuno. Mapanganib ang paghahanap sa sandata dahil maaaring manganib din ang buhay ng pamilya ng tagapangalaga. Subalit ang nakatakda ay siyang mangyayari kahit tanggihan pa ito ng batang hinirang. Kung ganun po, akala niyo ako ang batang hinirang na matagal na nilang hinahanap? Ganun po ba? Hindi yon isang akala, Roman. Sapagkat sigurado ko na ikaw ang nakatakda 10 taon na ang nakakalipas. Napatunayan ko rin yon kanina habang nakikipaglaban ka sa grupo ni Danilo. Hindi ka ba nagtataka na marunong kang gumamit ng baston kahit hindi ka naman naturuan kung paanong gumamit nun? Lolo Malik, ano po bang klase ng baston ang tinutukoy niyo? Isang baston na gawa sa ulo ng dragon. Kailangan mong hukayin ang kinaroroonan ng baston dahil nagpapakita lamang ito sa kanyang tagapangalaga. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang hinirang para sa baston. Hindi na natapos ni Lolo Malik ang sinasabi nito dahil umalis na ang mga tanod at naiwan na lamang ang 2 lalaki na nagdudukal ng lupa para itago ang katawan ng biktima. Yun ang katotohanan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam na mayroong mga aswang na gumagala sa kanilang lugar at hindi yun alam ng kanyang ama na si Mang Edwin. Halika, lapitan natin sila, iyo, at pagmasdan mo ang itsura ng biktima. Paika-ika na naglakad si Roman kasama ang matanda. Lumapit sila sa kinaroroonan ng biktima. Nagalit sa kanila ang 2 lalaki na may hawak na pala pero hindi nagpaawat si Lolo Malik. Sa halip, tinakot nito ang 2 lalaki na ipagkakalat sa lahat ang katotohanan na nangyayari sa kanilang baryo.
Nagkatinginan muna ang mga ito bago pumayag sa gusto ng matanda. Halos manlaki ang mga mata ni Roman nang makitang tagtad ng tuka sa katawan ang biktima. Parang sinipsip ang dugo bago tuluyang pinatay ang lalaki. Dilat ang mga mata ng lalaking biktima. Nakalaylay ang dila at bakas sa muka ang pinaghalong sakit at takot sa nilalang na pumatay rito. Naluwa si Roman dahil sa awa. Kilala niya ang lalaki. Yun ang mag-uuling na palaging galit sa kanyang ama. Dahil nauunahan nila sa mga suki nito. Si Mang Pedring ay ama ng 8 mga batang hindi pa kayang mabuhay ng mag-isa. Ang asawa naman ng lalaki ay merong sakit, kaya hindi maipaliwanag ni Roman ang galit sa aswang nahukluban na pumatay sa padre di pamilya ng mga naulilang kabataan. Galit na galit siya sa 2 lalaki. Bakit po kayo pumayag na itago ang katotohanan sa mga tao? Natural, nahahanapin ng pamilya niya si Mang Pedring. Ganon din po ba nangyari sa 2 mag-uuling na matagal nang nawawala? Sabihin niyo! Tumungo ang 2 lalaki at halatang hindi rin gusto ng mga ito ang ipinapagawa sa kanila ni Kapitan Basco. Kaya nang muling tumingin ng mga ito sa kanya, ay napansin niyang may luha rin sa mga mata ang 2 lalaki. Paano po? Kung hindi ako nakakita sa ginagawa niyo at ang nakakita sa inyo ay ang inyong mga anak, naisip niyo po ba kung ano mararamdaman nila? Paano po kung kayo naman ang namatay at nalagay sa ganyang kalagayan? Papayag po ba kayo na basta na lamang kayong tabunan ng lupa at ilibing, na hindi alam ng pamilya niyo kung nasan kayo? Na para na lamang kayong mga hayop na basta na lamang itatapon? Tila natauhan ang 2 lalaki. Napahagulgol ng iyak ang mga to at humingi ng tawad kay Roman at kay Lolo Malik, lalong-lalo na kay Mang Pedring. Panahon na para malaman ng mga taon tungkol sa aswang na hukluban. Kayo naman, hindi kayo dapat nagpapatalo sa punong barangay natin dahil mali ang kanyang ginagawa. Wala kayong ipinagkaiba sa mga mamamatay tao dahil para na rin kayo ang pumatay kay Pedring. Kung kaya ng konsensya niyong ibaon na lang si Pedring, sige, magdukal pa kayo ng lupa. Pero kung labag sa loob niyong ginagawa niyo, gawin niyo kung ano ang alam niyong tama. Itinapon ng 2 lalaki ang hawak nilang pala na pandukal sa lupa at kumuha ng 2 kawayan, saka itinusok sa tigkabila ang gilid ng sako para gawing higaan at madala ang katawan ni Mang Pedring sa pamilya nito. Nang matapos ang mga ito sa ginagawa, ay nagpasalamat sa kanila ang 2 lalaki. Natauhan daw ang mga ito sa sinabi ni Lolo Malik at ni Roman. Habang usong ang katawan ni Mang Pedring, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Roman bago sila nagpatuloy sa paglalakad. Dinampot ni Lolo Malik ang isang pala na gagamitin ni Roman sa pagdudukal ng lupa para hanapin ang baston. Pagkalipas ng ilang minuto ay napadpad sila sa gitna ng kagubatan, sa tapat ng puno ng balete. Madilim at konti lang ang pumapasok na sinag ng araw sa loob ng kakahuyan, habang ang maririnig lamang sa paligid ay mga huni ng ibon sa itaas ng sanga ng mga puno. Masukal ang paligid at merong mga nakaharang na malalaking ugat ng puno, ngunit may bahagi sa lupa na parang sinadyang malinis at walang tumutubong damo. Tila naunawaan ng matanda kung ano ang ibig sabihin ng pagkakatitig ni Roman sa lupa. Talagang walang tutubong halaman sa lupang yan, Roman. Dahil palatandaan yan na merong kakaibang bagay ang nakabaon sa lupa. Sa mahigit 100 taon na pagkakalubog sa lupa, kung tutusin, para na itong masukal na gubat na maraming nakatubong mga puno. Ngunit maging ang mga puno ay pinoprotektahan ng bahagi ng pinagbaunan ng baston.
Lolo Malik, sigurado po ba kayo na ako ang dapat po na magmay-ari sa sandatang baston? Hindi ako maaaring magkamali, Roman. Kilala kita mula ulo hanggang paa. Kung natatandaan mo ang matandang nagligtas sa'yo noon, makikilala mo kung sino ako. Matagal na napatitig si Roman sa mukha ng matanda at hinubad nito ang damit. Nalantad sa kanyang paningin ang nasunog na balat sa likod ni Lolo Malik. Kaya naman, nakilala niya kung sino ang matandang nagligtas sa buhay niya nang maaksidente siya sa ulingan. Muling ibinalik ng matanda ang damit nito at nakangiting nakatingin sa kanyang muka. Kung ganun, kayo po pala matandang pinagkakautangan ko ng buhay ko. Pero bakit ngayon lamang po kayo nagpakita sa akin? Dahil hindi pa yun ang tamang pagkakataon para sabihin sa iyo ang katotohanan na ikaw ang nakatakdang magbabantay sa mahiwagang baston. Malalaman natin kung ikaw ang pinili niya sa oras na matagpuan mo ang pinagbaunan ng sandata. Kaya't mabuti pa, simulan mo na ang pag-uukay sa lupa. Hindi tayo maaaring abutan ng dilim sa lugar na to sapagkat mararamdaman ng mga aswang na ukluban ang presensya ng iyong sandata kapag nasa kagubatan ka. Matagal nang hinahanap ang sandatang baston para nga sa pagkumpleto ng isasagawa nilang ritual para buhayin ang pinuno ng kanilang angkan. Ang hinirang nakampon ng kadiliman, napapatay sa binatang may tangan ng baston. Sinimulan ni Roman ang paghuhukay ng lupa. Nakalimutan nila na kailangan pa nilang gamutin ng kanilang mga sugat sa katawan. Pero napuno na ng pagkasabik ang puso ni Roman para mahanap kagad ang kakaibang sandata na tinutukoy ng matanda. Dukal siya ng dukal, ngunit wala siyang mahanap hanggang tuhod na ang lalim ng hukay at may tubig na rin na bumubukal sa lupa. Ngunit bigo pa rin siyang makita ang sinasabing baston. Hindi siya sumuko kahit paltos na ang kanyang kamay. Hinanap niya ang kinaroroonan ng sandata, habang si Lolo Malik naman ay umaasang mahahanap kagad ni Roman ang baston. Ilang oras pa ang lumipas hanggang sa lampas tao na ang hukay. Ngunit wala pa ring mahanap na baston si Roman. Saglit siyang nagpahinga at habol ang hininga. Muling ipinagpatuloy ni Roman ang paghuhukay sa lupa habang hindi umaalis sa kanyang tabi si Lolo Malik. Tila napuno na rin ng kawalan ng pag-asa ang anyo ng matanda dahil hindi pa rin matagpuan ng binata ang kinaroroonan ng baston ng dragon. Lumipas pa ang ilang oras na paghuhukay ni Roman, ngunit bigo siya na makita ang kinalalagyan ng sandata. Mabilis ang tibok ng puso ni Roman habang dumudugo ang kanyang kamay sa labis na tagal niya sa paghuhukay. Tumulo ang dugo niya sa lupa. Pumatak yon sa kakaibang bagay na nakalitaw sa lupa at tuluyang lumutang sa tubig. Huli na nang mapansin ni Roman na inabot na nga sila ng dilim sa kakahukay. Gabi na, bago pa niya nahukay ang luma at maitim na baston. Ngunit sa paglitaw ng liwanag mula sa sikat ng buwan, ay malinaw din na nakikita ni Roman ang itsura ng baston. Bigla siyang kinabahan at natuwa nang makitang lumitaw na ang sandata. Hinawakan niya ito at ipinakita sa matanda. Tila gumapang ang lakas ng enerhiya sa buo niyang katawan at kusang nalinisan ang baston na ginapangan din ng kulay asul na liwanag. Lolo Malik, nahanap ko na po ang baston! Kaya nga, nahanap mo na. Kung ganon, ikaw talaga ang kanyang pinili. Hindi mo siya sinukuan. Yun marahil ang unang pagsubok sa'yo. Sinukat ng baston ng tatag at pagtsatsaga mo sa paghahanap sa kanya. Halika, umahon ka na dyan. Sa bahay na lamang natin pag-usapan ang tungkol sa baston. Inabutan na tayo ng dilim sa gubat. Mabilis na umahon sa hukay si Roman.
habang hindi binibitiwan ang kakaibang baston na kasing haba lamang ng kanyang baston na ginagamit sa paglalakad. Ang ipinagkaiba nga lamang, tila matigas ang baston na kayang pumatay ng isang kalabaw, ngunit magaan sa kanyang mga kamay. Dahil siguro yun sa kakaibang puwersa na nararamdaman niya sa sandatang hindi niya alam kung saan ginawa. Nang makaahon si Roman, ay mabilis silang naglakad papunta sa bahay ng matanda. Isang maliit na kubo lamang yon, nagawa sa kugon. Pagpasok nila hanggang sa sala, isinara ng matanda ang pinto at mga bintana nito, kasabay ng pagpapausok nito sa kalan ng bunot ng nyug. Lolo Malik, bakit po kayo nagsusunog ng bunot ng nyug? Para maitaboy ang amoy natin at hindi masundan ng mga aswang. Sa ganitong paraan, hindi nila malalaman na hawak mo na ang mahiwagang baston. Hinintay muna ni Roman na umupo ang matanda sa kanyang harapan. Sa kanya inilapag ang baston sa lamesang nakaharap sa kanila. Una na siyang nagtanong tungkol sa baston. Lolo Malik, ano po bang klaseng baston to? Isang baston na hindi gawa sa kahoy, bakal o ginto o kahit na ano pang uri ng metal. Kundi ito ay gawa sa ulo ng isang matandang dragon na pinabagsak ng mga mandirigmang may sumpa. Ang sungay ay pinakinis ng panahon, ngunit nananatili ang likas nitong bangis. Matigas na parang batong buhay at may uring tila pinaghalong uling at abo ng bulalakaw. Pero ang kabuuan ng baston ay gawa sa sungay ng dragon. Taglay nito ang kakaibang kapangyarihan na tatalo sa lahat ng kampon ng kadiliman. Pinagmasdan ni Roman ang nakuhang baston sa kahinawakan. Tila nararamdaman ng baston ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso habang mahigpit ang hawak niya sa gitna ng baston. Ang katawan ng baston ay may likas na kurbada, parang sinusundan ng galaw ng kidlat at hangin. Sa bawat galaw nito, may bahagyang tunog na tila bulong ng hangin mula sa kabundukan. Sa gitna ng baston, may ukit na hugis mata. Sinasabing mata yon ng dragon na nakakakita sa mga nilalang na nagtatago sa dilim at halimaw na may taglay na itim na kapangyarihan. Bagamat ang dulo ng baston ay wala na ang hugis ng sungay ng dragon, makikita pa rin ang kakaibang disenyo ng sandata na ngayon lang niya nakita at nahawakan. Para bang konektado ang baston sa kanyang paghinga at pakiramdam. Tila na pag-aralan niya kung paano niya to gagamitin laban sa kasamaan. Habang ang dulo ng baston ay may balat ng dragon na pinulupot, hindi para palamuti, kundi bilang pananggalang sa mga espiritong mapanlinlang. Kapag itinuro ng baston sa langit, ang hangin ay magiging isang dilubyong wawasak sa mga aswang. Kapag isinaksak naman ito sa lupa, ang mga ugat ng mga puno ay gagalaw hanggang sa maubos sa mga aswang sa pamamagitan ng pagyanig ng paligid. Ikaw pa rin ang magpapagalaw sa kapangyarihan taglay ng baston na gawa sa sungay ng dragon. Hindi ito baston ng karaniwang tao. Ito'y baston ng tagapangalaga ng lihim ng mga tagasunod ng dragon. Sa bawat hawak nito, bumibigat ang hangin at ang mga nilalang ng dilim ay mapapaurong. Ngunit may kahinaan ang tagapangalaga ng baston. Hindi ka maaaring humawak sa uling. Dahil kung hindi, mapapasunod ka nila sa pamamagitan ng hipnotismo at magagamit ka nila para sa pag-aasik nila ng lagim. Kung ganun po, sinasabi po ba niyong hindi ko na maaaring tulungan si tatay sa pag-uuling? Magkakasunod na pagtango ang itinugon ni Lolo Malik sa kanyang tanong. Huling pagdala pala niya ng uling sa kanilang mga suki kanina. Bigla niyang naalala na gabi na
at baka hinahanap na rin siya ng kanyang ama. Nagpaalam na si Roman sa matanda dahil kailangan niya nang umuwi sa kanilang bahay. Ngunit paglabas niya ng pintuan ng kubo ng matanda, biglang nawala ang bahay. Hinilabutan siya sa katawan at napatingin sa hawak niyang baston. Niloko siya ng matanda dahil ang sabi nito ay bibili pa ito ng uling sa kanya. Kaya lang, naisip ni Roman na baka ginawan dahilan lamang yun ng matanda para makausap siya at maibigay sa kanya ang makapangyarihang baston ng sungay ng dragon. Naglakad siya at itinukod ang baston sa lupa. Malalaki ang hakbang ng kanyang paa na tinahak ang daan pabalik sa kanilang bahay. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya maalala kung saan siya dumaan. Nalibang siya sa pakikipag-usap sa matanda, kaya hindi niya na alam kung tama pa ba ang daan na tinatahak niya. Maya-maya pa ay natanaw ni Roman ang bahay kubo na merong umuusok na kalan. Lumapit siya sa bahay at nagtawag ng maaari niyang mahingan ng tulong. "Tao po! Tao po! May tao po ba rito?" Ilang saglit lang ang lumipas ay narinig ni Roman ang yabag ng paa mula sa taong nakatira sa kubo na yon. Bumukas ang pinto na gawa sa sawaling kawayan at sumilip ang isang lalaking kasing edad ng kanyang ama na si Mang Edwin. Seryoso ang mukha nito na nakatingin sa kanya at sa baston na hawak niya. Nag-aalalang binuksan nito ng malaki ang pintuan saka lumabas ng bahay. Bakit? Anong kailangan mo? Hindi ba't ikaw yung anak ng maguling? Napako ang tingin ng lalaki sa paan ni Roman at nabakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito. Bumundol din ang kaba sa dibdib ni Roman dahil kilala siya ng lalaki. Tila hindi siya makahinga sa presensya ng lalaki sa harapan niya. Ngunit hindi siya nagpahalata. Diretso siyang tumingin sa mukha nito at nagtanong kung saan ang daan papunta sa labas ng kagubatan. Kung ganun pala, ay naliligaw ka. Saan ka ba nagpunta at gabing-gabi na naglalayas ka pa? Alam mo, talagang kilala kita. Ikaw siguro yung anak ni Edwin na nambugbog kay Danilo at sa mga kainuman niya. Alam mo bang nagkakagulo ang baryo ngayon dahil sa pagkamatay ni Paring Pedring? At ang ama mo ang itinuturong salarin ng 2 taong nakakuha sa bangkay. Nanlalaki ang mga mata ni Roman sa mga narinig. Maigpit niyang nahawakan ang kanyang baston at bumakas ang galit sa mukha ng binata. "Teka, hindi po totoo yan. Alam ko po kung sino ang pumatay kay Mang Pedring. Aswang po na hukluban na may gawa nun. Hindi po si tatay ang pumatay sa kanya." Wala kang katibayan na merong aswang. Hindi ba't dati nang magkagalit ang tatay mo at si Pedring? Kaya siya ang tinuturong pumatay sa kumpare ko. "Hindi po totoo yan. Wala pong kasalanan si tatay. Saka bakit niyo po kilala si tatay?" Bakit hindi ko naman siya makikilala? Saksakan ng sama ng ugali ang tatay mo. Ayaw niyang may kalaban sa pag-uuling. Baka nga siya pa nagnakaw ng mga nawawalang uling sa baryong to Teka. Sobra naman po yata ang mga paratang niyo sa tatay ko. Hindi po magnanakaw ang ama ko. Mabuti po siyang tao at hindi masamang ugali ng tatay ko. Makakaalis ka na. Ikaw na lamang ang umalam kung saan ang tamang daan palabas ng kagubatan. Wala ka na magagawa dahil kanina pa dinala ng mga tanod at ni Kapitan ang iyong ama para parusahan. Alam mo naman siguro kung ano ang ginagawa sa mga taong nahuhuling nagdanakaw ng uling, lalo na kung nakapatay pa ng tao. Ngunit alam ko pong hindi nila maaaring parusahan ang tatay ko nang wala silang nahahanap na katibayan na siya ang pumatay kay Mang Pedring. Kaya ko pong patunayan na aswang ang pumatay sa kanya. Huwag mong kalilimutan na bawal tumistigo ang anak na pabor sa ama. Hanggat wala ka na ipapakitang katibayan na susuporta sa sinasabi mo, wala kang laban sa kanila. Kailangan mong tapatan ang 2 testigo
na nagtuturo sa iyong ama. Paano nangyari yon? Nakipag-usap pa sa amin ang dalawang lalaking yun. Bakit nila ibinibintang sa ama ko ang kasalanan na yun? Tama lamang yun sa kanya nang mabawasan na masasamang ugali sa baryong ito. Masama at matalim ang pinukol na tingin ni Roman sa lalaking kaharap. Ngunit naramdaman niya sa kanyang baston ang tila malakas na enerhiya na lumalabas sa kanyang sandata. Pati na ang puwersang naghihila sa kanya para pasukin ang bahay ng matandang kaharap. Pero dahil mas nangibabaw kay Roman ang pag-aalala sa kalagayan ng kanyang ama, mabilis siyang tumalikod sa kausap at kasing bilis naman ng kidlat na umalis sa lugar na yon. Habang tumatakbo ay umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Napansin ni Roman na naigagalaw na niya ng maayos ang mga paa niya. Saglit siyang tumigil sa gitna ng kagubatan at pinagmasdan ang kanyang paa. Nawala na ang itim na bakas ng sunog sa peklat at napalitan yun ng kulay asul na liwanag na parang siya lamang ang nakakakita. Napalinga siya sa kanyang paligid. Tila may bulong ang hangin kung saan siya dapat dumaan at kung ano ang kanyang gagawin. Makapangyarihan ng baston na kaya siyang pakilusin ng mabilis. Punong-puno ang kanyang dibdib ng pag-aalala para sa kanyang ama. Muli niyang ipinagpatuloy ang pagtakbo palabas ng kagubatan. Mula sa kanyang kinaroroonan ay tinahak niya ang daan patungo sa lugar na madalas na pagdausan ng pagpaparusa sa mga taong nagkakasala sa kanilang baryo. Lihim siyang nagalit kay Lolo Malik na pagkatapos maibigay sa kanya ang baston ay bigla na lamang itong nawala at iniwan siya ng ganun-ganun na lamang. Pagdating niya sa bahay pulungan ng mga tanod, naabutan niya ang kanyang ama na nakatayo sa poste at nakagapos sa gitna ng damuhan. Duguan ang katawan nito at punit-punit ang damit. Saglit lang siyang nawala at nang bumalik siya ay ganito na ang sinapit ng kanyang ama. Tay! Tay, gumising ka! Ano po nangyari? Paano nangyari nandiyan kayo? Diyos ko! Anong ginawa nila sa inyo, Tay? Napaluhod si Roman sa harap ng kanyang ama na nakagapos sa posting kahoy. Wala itong malay. Nakatungo na tumutulo ang dugo sa noo. Habang ang nakalagay sa dibdib ay isang karton na may nakasulat na huwag tularan sapagkat magnanakaw ang kanyang ama. Galit na galit at nanginginig ang kamay ni Roman nang tanggalin niya ang karatula sa dibdib ng kanyang ama habang nakasabit yon sa leeg ni Mang Edwin. Parang pinupunit ang kanyang puso sa awa niya sa kanyang ama. Hindi sila Diyos para parusahan ka ng ganito. Ang sama nila, lalong-lalo ka na Kapitan Basco, para pagtakpan ang totoong nangyayari sa baryo natin. Ikaw ang kanilang sinisisi sa pagkamatay ni Mang Pedring. Mga hayop sila. Pagbabayaran ng mga taong yun ang ginawa nila sa inyo, Tay. Umagos ang masaganang luha mula sa mga mata ni Roman at napahagulgol ng iyak habang kinakalagan niya ng tali ang walang malay na si Mang Edwin. Narinig niya ang boses ng kanyang ina na si Aling Matilde at ang kapatid niyang si Martin. Umiiyak ang mga ito na yumakap sa kanya. Nalaman ni Roman na ipinakaladkad ang kanyang ama sa kalabaw at iginala sa buong baryo. Sobrang pahirap daw ang tinamo ni Mang Edwin habang patuloy nitong itinatanggi ang paratang. At dahil sa nararamdaman ng baston ang matinding emosyon ni Roman, itinaas niya ang kanyang sandata at sumigaw siya ng malakas na parabang doon niya ibinubunton ang matinding galit. Lumitaw ang malakas na liwanag sa baston papunta sa kalangitan. Nagkagulo ang mga ibon at ang kanina pa palang nakatagong mga nilalang sa itaas ng puno ay nagsimulang umatake papalapit sa kanilang kinaroroonan. Iwinasiwas ni Roman ang kanyang baston sa ere. Pagkatapos
ay ikinubli niya ang kanyang ina at kapatid sa tabi ni Mang Edwin. Sila na lamang ang tao sa lugar na yon, kaya malaya siyang gumalaw nang naaayon sa kapangyarihan ng kanyang baston. Malakas niyang ipinalo ang sandata niya sa katawan ng malaking ibon na uwak. Bawat tamaan ng kanyang sandata ay bumabagsak ang mga ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan, hanggang sa maging uling ang katawan ng mga ito na parang sinunog ng apoy ng 3 beses. "Nay! Martin! Kahit na anong mangyari, huwag kayong aalis sa tabi ni tatay! Ako na ang lalaban sa mga nilalang na to! Sila ang mga aswang na totoong pumatay kay Mang Pedring!" Patuloy sa pag-atake ang mga aswang na hukluban. Halata ni Roman na balak ng mga ito na kunin ang kanyang baston. Pero dahil sa liwanag na taglay ng kanyang sandata, ay hindi makalapit ang mga ito. Paikot na lumipad ang mga aswang sa kanilang tapat na parabang naghahanap ng pagkakataon kung paanong makukuha ang kanyang sandata. Napuno ng ingay ang buong paligid mula sa huni ng mga aswang na anyong ibon na uwak. Takot na takot ang kanyang ina at kapatid habang yakap ang katawan nang wala pa ring malay na si Mang Edwin. Kaya hindi siya makabuelo sa pakikipaglaban dahil anumang oras na magkamali siya ay buhay ng kanyang pamilya ang nakataya. Kung alam lamang niya na ang buhay ng kanyang pamilya ang malalagay sa panganib, ay hindi na sana niya hinukay ang sandata at hindi na lang sana siya naniwala sa matanda. Hindi nagtagal ay isa-isang bumaba ang mga nilalang sa lupa. 6 na dipa ang layo mula sa kanilang kinatatayuan. Nagbago ang anyo ng mga aswang. Naging mga taong may mahahabang ilong na parang sa tuka ng ibon. Ang pakpak ng mga ito ay nagmistulang isang malapad na tela na kulay itim. Halos sumayad yon sa lupa. Ang halimaw na nasa gitna ng grupo ay ang pinunong nag-uutos sa mga ito para siya ay patayin. May hawak din itong baston, ngunit gawa sa kahoy na merong 3 talim sa dulo na tila gawa sa bakal. Pumalingaw-ngaw ang boses nito sa katahimikan ng gabi. "Walang sino man ang makakapigil sa malakas na kapangyarihan ko. Kahit ikaw na isang binatang nagtataglay ng baston na gawa sa sungay ng dragon. Yan na lamang ang hinihintay ko para sa ritual na gigising sa mahal naming Panginoon." Hindi kayo magtatagumpay at walang Panginoon ang magigising ng dahil sa baston ko. Kaya humanda kayo dahil ito na ang katapusan yung lahat. Tama na ang satsat. Simulan na natin ang laban. Isang malaking pagwit ng pabilog sa lupa ang ginawa ni Roman. Palibot yun sa kinaroroonan ng kanyang pamilya na parabang yun ang nagsisilbing proteksyon para hindi makalapit ang mga aswang sa kinatatayuan ng kanyang mga magulang at kapatid. Lumitaw ang kulay asul na usok sa palibot ng guwit at sa muling pagsugod ng mga aswang sa kinaroroonan ni Roman ay itinarak niya ang dulo ng kanyang baston sa lupa. Kagaya ng inaasahan, yumanig ang lupa at natumba ang mga nilalang. Tanging ang pinuno lamang ang natirang nakatayo. Sinamantala ni Roman ang pagkakataon. Agad siyang sumugod sa mga kalaban at isa-isa niyang pinaghahampas ng kanyang baston ng mga aswang. Tumama ang kanyang sandata sa katawan ng bawat aswang na lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang mga nilalang na nakahandusay sa lupa ay isa-isa niyang pinagpapapalo ng baston. Kitang-kita niya na unti-unting nasusunog ng apoy ang katawan ng mga ito, hanggang sa natira na lamang sa lupa ay ang kulay itim na kalansay ng mga aswang. Hindi maaari. Paano mo nagawa yun? Magbabayad ka! Sinabi ko naman sa'yo na ito na ang magiging katapusan nyo! Mga demonyo kayo! Isang mabilis na pag-ikot sa ere ang ginawa ni Roman, ngunit lumipad palayo ang mga aswang kasama ang pinuno. Bago tuluyang nakatakas ang iba, ay tinamaan ito ng liwanag na nanggagaling sa baston ni Roman. Bumagsak ang 2 aswang na nahagip ng kanyang baston.
At yun ang naisip niya na gamiting katibayan na totoong merong mga aswang sa kanilang lugar. Kasunod ng pagdating ng mga tao sa lugar, marami ang nakakita sa ginawa ni Roman. Ganon din sa itsura ng mga aswang. Kaya maraming mga tao ang nagalit kay Kapitan Basco. Sumugod ang mga ito sa bahay ng punong barangay para magpaliwanag sa naging hatol ng mga ito sa kanyang ama. Binuhat ni Roman si Mang Edwin habang hawak pa rin ang kanyang baston. Kasunod niya ang kanyang ina at si Martin na walang tigil sa pag-iyak. Pagdating nila sa bahay ay kagad na naghanda ng malinis na tubig at damit si Aling Matilde, habang si Roman naman at Martin ay pinagtulungan nilang tanggalin ang damit ni Mang Edwin. Wala pa rin itong malay habang nakahiga sa katre. Pagkatapos ay tumayo si Roman at nagpaalam sa kanyang ina. Nay, Martin, bantayan po muna niyo si tatay. May kailangan lang akong puntahan. Ngunit pinigilan siya ni Aling Matilde. Umiiyak itong nakiusap na huwag siyang umalis. Nagtataka rin ito kung saan niya nakuha ang baston at kung bakit matapang siyang nakipaglaban sa mga aswang. Sinabi rin ito na paano siya nakakalakad. Pinagmasdan ni Roman ang kanyang paa. Nakikita pa rin niya ang liwanag sa kanyang paa, habang ang tingin naman ng kanyang ina sa kanyang paa ay ganun pa rin na may sunog. Baka sa mukha nito ang pagtataka at pag-aalala. Nay, patawarin niyo po ako. Pero kailangan kong makausap ang 2 taong nagturo kay tatay para madiin ang aking ama sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Buhay ni tatay naging kapalit sa mga kasinungalingan at kaduwagan nila sa pagsasabi nila ng katotohanan. Magbabayad sila sa kanilang ginawa. Ngunit mas lalo siyang pinigilan ni Aling Matilde na wag na munang umalis. Hindi pinakinggan ni Roman ang pakiusap ng kanyang ina. Sa halip, lumabas siya ng bahay at tinahak ang daan papunta sa bahay ni Kapitan Basco. Natitiyak niyang ang 2 lalaki na nadatnan nila ni Lolo Malik ay nasa bahay ng punong barangay. Nakuyom ni Roman ang kanyang kamao habang naglalakad. Pagkarating niya sa bahay ng kapitan, nadatnan niya ang mga tao na sumugod kanina sa bahay nito. Nagsisisigaw ang mga ito dahil dismayado sa mga nakitang aswang kanina. Pero si Roman, diretso siyang pumasok sa bakuran ng bahay ni Kapitan Basco. Tama nga ang kanyang hinala. Nandun nga ang 2 lalaki sa tabi ni Kapitan Basco, nakatayo at tulala na parang wala sa sarili. Hindi na napigilan ni Roman ang bugso ng kanyang damdamin. Malalaki ang hakbang ng kanyang paa na hinablot niya ang 2 lalaki at pinagsusuntok ang mga ito sa muka hanggang bumagsak sa lupa. Ang kanyang baston naman ay ginamit niyang panghampas sa katawan ng mga ito. Kagad na inawat siya ni Kapitan Basco at muntik niya itong suntukin sa muka. Hayop ka, Kapitan! Pinarusahan niyo ang tatay ko para pagtakluban niyo ang itinatago niyong lihim sa totoong nangyayari sa baryo natin. Wala po kayong kwentang, Kapitan. Pinoprotektahan niyo mga kampo ng kadiliman kesa sa mga taong nasasakupan niyo. Iisipin ko na isa rin kayong aswang. Hindi nakasagot si Kapitan Basco. Kasabay ng pagliwanag ng kanyang baston, lumitaw sa kanyang harapan ang tunay na anyo ni Kapitan Basco. Yun ang kakayahan ng mata sa kanyang baston, ang makita ang tunay na anyo ng aswang. Kaagad na nagpalit ng anyo si Kapitan Basco at natakot ang mga tao. Napaatras ang taong bayan sa biglang pagbabago sa anyo ng matandang kapitan. Nag-anyo itong malaking ibon kasunod ng paglipad sa impapawid para tumakas sa mga tao. Naiwan naman ang 2 lalaki na nakahandusay sa lupa. Tila natauhan ang mga ito at nalaman ni Roman na biktima lang ang 2 lalaki ng hipnotismo ng aswang. Kaya siguro itinurong sa larin ng kanyang ama sa pagkamatay ni Mang Pedring. Lahat ng mga taong naroroon ay gulat na gulat sa nasaksiyang pagbabagong anyo
ng tumakas na kapitan. Lahat ay nagpasalamat kay Roman bago tuluyang umalis sa bahay ng kanilang punong barangay. Naiwan si Roman na nakatanaw sa itaas ng langit habang inaaninag ang aninong lumilipad sa impapawid papunta sa liwanag ng bilog na buwan. Mabigat ang hakbang ng kanyang paa na naglakad siya pabalik sa kanilang bahay. Ngunit bigla siyang hinarangan ni Danilo. Hindi niya alam na kanina pa nitong pinagmamasdan ng kanyang paa na maayos na niyang nailalakad. Uy! Totoo nga ang balitang nakakalakad ka na ulit. At totoo rin ang naririnig kong usap-usapan na ikaw raw ang lumaban sa mga aswang at nagpatunay na totoong merong kampo ng kadiliman dito sa baryo natin. Ha! Isang bayani na biglang nakalakad. Pambirang swerte yata ang nangyari sa'yo, Roman. Kung balak mo lamang manggulot asarin ako, Danilo, umalis ka na sa harapan ko. Marahil isa ka sa mga taong natutuwa na makitang pinaparusahan ng taong bayan ng tatay ko. Huwag kang mag-alala dahil mangyayari din sa'yo ang sakit na naramdaman ko nang makitang sugatan ng tatay ko. Pagbabayarin ko ang mga aswang na nanggipit sa tatay ko. Kaya kung ayaw mong pagbalingan kita ng galit ko, tumabi ka sa daraanan ko. Wala akong pakialam sa tatay mo. Ang gusto ko, ibigay mo sa akin ang baston mo. Isa pa, hindi ako natatakot sa'yo. Wala akong pakialam kung hindi ka natatakot sa akin, Danilo. Saka teka lang, bakit ko naman ibibigay sa'yo ang baston ko? Aswang ka ba? O inggiterong panot? Siguro aswang ka rin na nagnanais na makuha ang baston sa akin. Tila natigilan ang lalaki dahil sa sinabi ni Roman. Halata sa mga mata ni Roman ang galit sa mga taong nanggugulo sa kanya. Itinutok niya ang kanyang baston kay Danilo. Kaya naman, napaatras ito ng hakbang habang ang mga kaibigan nito ay pinalibutan siya. Inikot niya ang kanyang baston sa kanyang mga kamay para ipakitang handa siyang lumaban sa mga ito para sa baston. Agad na sumugod si Danilo papalapit sa kanyang kinaroroonan. Iwinasiwas ni Roman ang kanyang baston sa ere. Tinamaan sa mukha si Danilo at bumagsak ito sa lupa. Kasunod na magkakasabay na pag-atake ng suntok ng mga kaibigan ni Danilo kay Roman. Naiwasan naman ni Roman ang kamao ng kanyang mga kalaban at gumanti siya ng palo ng baston sa katawan ng mga ito. Bumagsak ang mga ito ng pasadsad sa lupa. Nakita ni Roman na bumangon muli si Danilo. Dinuro siya nito sa muka habang galit na nagmumura na may kasamang pagbabanta. Buwisit ka! Tatandaan ko ang gabing ito. Gaganti ako. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Humanda ka! Babalikan kita! Palagi akong maghihintay sa muling pagharap natin, Danilo. Kapag hindi mo pa ako tinigilan sa mga panggugulo niyo sa akin at sa pamilya ko, hindi ko na pagpapasensya ng mga ugali niyo. Lalabanan ko na talaga kayo at ipaparanas ko sa inyo kung ano ang matagal niyo nang hinahanap. Tandaan niyo yan. Bibigyan ko kayo ng magandang laban na hindi niyo makakalimutan. Matapang ka lang dahil may baston ka. Pero kung wala ang baston mo, kaya mo pa rin bang magbanta sa amin ng ganyan? Oo! Dahil hindi na ako natatakot sa inyo ngayon. Ang tagal ko kayong pinagpasensya noon dahil ayoko ng gulo. Pero ngayon, hindi na ako magpapasensya. Hindi ako nagbabanta, Danilo. Sinasabi ko lang na lalaban na ako sa lahat ng mga pang-aapi niyo sa akin at sa pamilya ko. May baston man ako o wala. Hindi ako natatakot sa inyo. Galit na tumingin ng matalim si Danilo kay Roman bago ito tuluyang umalis at naglakad palayo sa kanyang kinaroroonan. Nang mawala ang mga ito sa kanyang paningin, saka naman siya naglakad pabalik sa kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating niya ang kanilang bahay. Nadatnan niyang nakaupo si Martin sa labas ng kanilang balkonahe. Para bang hinihintay ang pagbabalik niya. Isa munang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang pumasok sa loob ng kanilang bahay.
Napatayo ang kanyang kapatid at nagtanong kung bakit sila biglang inatake ng mga aswang. Halata sa mukha ni Martin ang galit at pag-aalala sa nangyayari sa kanilang ama. Kailangan mo magpakatatag, Martin, dahil meron akong misyon na pigilan ang napipintong pagsalakay ng mga kampo ng kadiliman. Iniipit nila si tatay para mapunta ang atensyon ng mga tao sa ating ama. Pero alam na ng mga tao ngayon ang tungkol sa mga aswang na hukluban. Kaya huwag ka mag-alala. Kailangan kita ngayon para matapos na ang kaguluhan to. Ikaw ang aasahan kong magbabantay sa mga magulang natin, Martin. Habang wala ako, bantayan mo sila na maigi. Maya-maya pa ay lumabas naman ang pintuan ng kanilang ina na si Aling Matilde para sabihin na nagkamalay na ang kanilang ama. Mabilis ang hakbang ni Roman patungo sa silid ni Mang Edwin. Pagdating niya sa kwarto ay nakita niyang nakaupo si Mang Edwin sa gilid ng katre. Parang binabayo ng maso ang dibdib ni Roman nang makita ang kalagayan ng kanyang ama. Marami ang tinamong sugat nito sa katawan. Kitang-kita niya ang bakas ng pagpapahirap ng mga tao kay Mang Edwin. Agad siyang lumapit dito at hinawakan ng dalawang kamay ng kanyang ama. Tay, patawarin niyo ako. Hindi po kagad kita nailigtas. Hindi ko po alam na pinagbintangan nila kayo na magnanakaw at pumatay kay Mang Pedring. Alam ko po na wala kayong kasalanan, Tay. Ayos lang ako, Roman. Ang mahalaga, ligtas na ako at kayo. Hinanap kita, anak, dahil nabalitaan ko ang nangyari sa inyo din, Danilo. Nag-alala ako sa iyo dahil akala ko napahamak ka na. At sinabi ni Milen na nakita ka raw niyang kasama ni Lolo Malik. Pumunta raw kayo sa kakahuyan. Sinundan ko kayo ngunit nakita ko nakahandusin si Pedring sa lupa. At yun ang naabutan ni Kapitan Basco. Nang oras na yun, nawala ang mga inuling ni Pedring. At pinagbintangan nila akong kumuha sa uling nito at napatay ko dahil nagtalo raw kami. At dami nilang ipinaratang sa akin at gumawa ng kung ano-anong kwento tungkol sa akin. Wala na akong nagawa, kundi ang tanggapin ang nararapat na parusa sa mga taong nagkakasala. Pero Tay, sana man lang po ipinaglaban niyo ang sarili niyo, Tay. Hindi po dapat kayo nagpatalo. Hindi po dapat kayo sumuko ng ganun-ganun na lang. Dahil habang buhay po, na magiging tingin nila sa inyo at sa pamilya natin na isang pamilya na magnanakaw at mamamatay tao. Pero wag na po kayo mag-alala ngayon. Dahil napatunayan ko na po sa kanila na ang pumatay kay Mang Pedring ay ang mga aswang na ukluban na nag-aanyong ibon na uwak. Nalantad na rin po sa lahat ang totoong pagkatao ni Kapitan Basco. Malinis na po ang pangalan niyo, Tay. Diyos ko, maraming salamat, anak. Teka, ang paa mo. Paano nangyari yun? Dahil po dito, Tay. Dahil po dito sa baston na hawak ko, binigyan niya ako ng kapangyarihang makapaglakad ng maayos. Teka, saan mo nakuha ang baston na yan, anak? Itinuro po sa akin ni Lolo Malik. Nakabaon po to sa gitna ng kagubatan. Gawa daw po ito sa ulo ng dragon at ang baston mismo ay nagmula naman sa sungay ng dragon na napatay noon ng mga mandirigmang may sumpa. Anak, anong ibig sabihin ng mandirigmang may sumpa? Sila po ang mga taong may dalang kapangyarihan na bunga ng sumpa. Maaaring lakas o kakayahang makipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Sa pamamagitan ng kanilang malakas na orasyon, napatay po nila ang dragon. Kaya ang kanyang sungay ang ginamit upang gumawa ng sandatang papatay sa pinakamalakas na kampo ng kadiliman na merong itim na kapangyarihan. Yun din po ang dahilan kung bakit ang baston ang pinakahuling sangkap para magising ang kanilang pinuno na itim na dragon na siyang tatalo naman po sa aking kapangyarihan. Kung ganun pala, anak, nasa panganib ang buhay mo dahil marami magtatangka sa baston na hawak mo. Opo, Tay. Bawal na rin po akong humawak ng uling, Tay, dahil yun daw po ang kahinaan ko. Lahat ng may kinalaman sa itim na kulay. Dahil madali raw po ako matatalo ng itim na hipnotismo ng mga aswang at magagamit ang baston sa pag-asik po nila ng lagim.
Naghari ang katahimikan sa pagitan ni Mang Edwin at Roman, habang sina Martin at Aling Matilde naman ay bakas ang takot at pag-aalala sa mukha ng mga ito. Yumakap si Mang Edwin sa asawa at nag-aalalang humugot ng isang malalim na hininga. Halata ang takot na baka isang araw ay muli silang salakayin ng mga aswang. Kinabukasan, maagang nagising si Roman. Agad siyang napabalikwas ng bangon. Hinanap niya kagad ang kanyang baston. Mabuti na lang at hindi yun nawala sa kanyang tabi. Maya-maya pa ay bumaba siya sa kanyang katre at naglakad papunta sa kanilang kusina. Nadatnan niya ang kanyang ina na abala sa paghuhugas ng pinggan, habang ang kanya namang ama ay malayo ang tanaw sa labas ng bintana. Walang imika ng dalawa na parabang malayo ang mga iniisip, kaya hindi na malayan ng mga ito na kanina pa siyang nakatayo sa tabi ng kanyang ama. "Tay, kumusta na po ang pakiramdam niyo?" Hindi kagad nakapagsalita si Mang Edwin sa tanong na yun ni Roman, dahil abala ito sa pagtanaw sa labas ng bintana. Kaya inulit pa ni Roman ang pagtatanong sa kanyang ama. Saka nito narinig ang sinabi niya. "Oh, anak, may itatanong ka ba?" "Opo, tay. Kinukumusta ko po ang pakiramdam niyo, kaya lang mukhang malalim po ang iniisip niyo eh. Ano po ba yun?" "Hindi kasi mawala sa isip ko ang matandang nagbigay sa iyo ng baston. Hindi ko lang talaga maalala ang kanyang itsure. Para kasing pamilyar sa akin ang pangalang Lolo Malik." Nagtataka nga rin po ako, tay. Para po kasing kilalang-kilala niya ako. Isa pa, pagkatapos po niyang maipaliwanag ang tungkol sa baston, bigla po siyang nawala sa paningin ko. Kasama po ang kubong nakatayo sa gitna ng kagubatan. Sa palagay niyo po, siya po kaya ang diwatang palaging gumagabay sa akin? Ilang beses po ako nalagay sa panganib at palagi rin po akong nakakaligtas dahil meron pong tumutulong sa akin. Teka, naisip ko lang. Hindi kaya si Lolo Malik ay isang ermitanyong nagbabantay sa kalikasan? Ayon kasi sa pagkakaalam ko, limitado lamang ang inilalagi ng mga ermitanyo sa mundo ng mga tao. Kaya kung minsan, madalas silang naglalaho kahit hindi pa nila natatapos ang kanilang mga sinasabi. Alam niyo po ba, tay? Nalaman ko rin po na siya po pala nagligtas sa akin nung maaksidente po ako sa ulingan. Patunay po dun ang sunog niyang balikat. Ipinakita niya po sa akin yung tay. Hindi ko na nga po nagamot ang sugat niya eh. Pinagtripan po kasi siya ng grupo ni Danilo. Kung ganun, matagal kanya nang binabantayan para sa baston, anak. Salamat sa kanya dahil palagi kanyang inililigtas. Ako nga raw po ang binatang hiniran. Yung batang nakatakda para sa baston. Ako raw po yun. 10 taon daw po niya akong hinintay para sa tamang pagkakataon sa paghuhukay ng baston. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Mang Edwin, habang ang kanya namang ina na si Aling Matilde ay abala pa rin sa paghuhugas ng pinggan. Saka lang din naalala ni Mang Edwin ang itsura ng matanda nang mabanggit ni Roman ang tungkol sa pagkakaligtas nito sa anak. Habang nag-uusap ang mag-ama tungkol kay Lolo Malik, ay hindi sinasadyang nabitiwan ni Aling Matilde ang baso sa kamay nito. Humingi ito ng pasensya dahil nadulas daw ang baso. Napansin naman ni Roman na tila lumikot ang mga mata ng kanyang ina at biglang hindi mapakali. Nabaling lang ang kanyang atensyon sa gawi ni Mang Edwin nang magsalita ito. Anong plano mo ngayon, anak? Kailangan ko pong bumalik sa kagubatan. Hahanapin ko po ang bahay ni Lolo Malik. Sigurado ka ba na kaya mong pumuntang mag-isa ron, anak? Sasamahan kita. Tay, wag na po. Kaya ko na po itong mag-isa. Huwag niyo pong iwan si Nanay at Martin. Mabuti na po yung merong makakasama sa bahay si Nanay at Martin. Habang wala po ako. Nasa panganib din po mga buhay niyo dahil maaari nila kayong gamitin laban sa akin. Tumango si Mang Edwin bilang pagtugon sa sinabi ni Roman.
Pagkalipas ng ilang minuto, nagpasya si Roman na simulan na ang paglalakad papunta sa kagubatan. Hahanapin niya ulit ang bahay ni Lolo Malik. Marami pa rin siyang hindi alam tungkol sa baston. Natitiyak niyang malakas ang kapangyarihan ng magiging kalaban niya. Ngunit pagdating niya sa gitnang kakahuyan, biglang naramdaman ni Roman ang paghampas ng matigas na bagay sa kanyang batok. Bumagsak siyang padapa sa lupa at nabitiwan niya ang baston. Hindi niya inaasahan ang biglang paglitaw ni Danilo kasama ang mga kaibigan nito. Kitang-kita niya na dinampot ni Danilo ang nabitiwan niyang baston. Gumapang siya sa lupa habang nakataas ang kamay na pilit inaabot ang baston mula kay Danilo. Nakangisi ito habang iniikot-ikot pa ang baston. Ibalik niyo sa akin yan! Huwag niyong pakialaman ang baston ko! Bakit ko naman ibabalik sa ito, Roman? Kaya nga ako nandito para kunin ang baston na to. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Na babalikan kita? Hindi para sa iyo ang baston na yan. Hindi niyo alam kung ano ang ginagawa niyo. Ibalik niyo sa akin yan. Manigas ka. Dahil kahit kailan, hindi mo na mababawi ang baston na to sa akin. Ako na ang nagmamay-ari nito ngayon. Siya nga pala. Naalala mo ba ang bahay na nakita mo sa gitna ng kagubatan? Si Mang Teryo ang tatay ko. Yung madalas nakaaway ng tatay mo. Hindi mo itatanong kung bakit nasa kakahuyan kami, ha? Hindi ako interesadong malaman kung sino si Mang Teryo. Ang hina naman pala ng isip mo . Sa tingin mo, bakit ko naman kukunin ang walang silbing basto na to? Kaya kami nakatira sa kakahuyan. Dahil kakaiba kami. O ano, hindi mo pa rin ba naiintindihan kung bakit ko kinuha ang baston sa'yo? Dahan-dahang bumangon si Roman habang sapu-sapo ang batok na tinamaan ng kahoy. Saka muling hinarap ang grupo ni Danilo. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil alam na niya kung ano ang dahilan kung bakit pinag-interesan nito ang baston. Anong ibig mo sabihin, Danilo? Bakit mo kinuha ang baston ko? Tutal naman, malapit ka nang mamatay. Dapat lang na malaman mo ang buong katotohanan sa pagkatao namin ni Tatay. Si Tatay, ang alagad ng itim na dragon, nagigising sa aming pinuno. Simple lang, Roman. Si Mang Teryo ang tatay ko at tiyo ko naman, si Kapitan Basco. Astig, di ba? Malakas ang kapit namin kay Kapitan. Kaya nga, malaya ako na nagagawa ang mga gusto ko . Hindi pa rin nagtatapos ang lahat. Dahil kapag naibigay ko na ang basto na to kay Tatay, ako na magmamay-ari nito. Mapapasunod ko ang dragon. Nagigisingin ang basto na to. Mga demonyo kayo. Hindi kayo magtatagumpay. Hindi ako makakapayag na magamit nyo sa kasamaan ng baston ko. Hindi na rin ako nagulat sa totoong pagkatao nyo. Matagal na kayong mga halimaw pati sa ugali. Kaya magsama-sama kayo. Dahil malapit ko nang wakasan ang mga buhay nyo. Ganun ba? Tignan na lang natin kung may magagawa ka pa kapag nasa harapan ka na ng malaking kawa na paglulutuan ng mga uling na ninakaw ko kay Mang Pedring. Ihanda mo ngayon ang sarili mo dahil ako ang papatay sa'yo. Isang malakas na pagpalo ng baston ang tumama sa mukha ni Roman. Agad siyang nawalan ng malay. Nagising si Roman sa mainit na lugar. Dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata. Huli na para makaalis sa lugar na yon dahil naramdaman niya ang lubid na nakagapos sa kanyang mga kamay. Wala siyang damit pang itaas habang naaamoy niya ang langis sa kanyang katawan. Mabaho ang singaw na parang nabubulok na dugo ng tao. Sa gitna ng kanyang kinakalagyan ay isang malawak na damuhan ang nakikita niya. Sa gitna ng damuhan sa harapan niya ay nakalagay naman ang malaking kawa na kumukulo sa sobrang init mula sa apoy. Habang ang uling ay nakalutang sa likidong unti-unting nabubuo
dahil sa pagkaluto. Alam ni Roman, ang nakikita niyang kawa ay ang kagamitan sa pagsasagawa ng ritual ng mga aswang na hukluban para gisingin ang natutulog na itim na dragon. Nagpupumiglas si Roman upang makawala sa pagkakagapos ng kanyang kamay sa poste na kahoy. Narinig niya ang yabag ng mga paa ng mga nilalang na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nakita ni Roman si Danilo habang nakangisi na maitim ang palibot ng mga mata. Indikasyon yun na si Danilo ay isa ring aswang na handang yakapin ng pagiging masama. Nagsisimula pa lang itong maging halimaw, kaya hindi kagad ito nakilala ng kanyang baston. At ang mabigat na enerhiyang nararamdaman niya nang makaharap ang ama nitong si Mang Teryo ay palatandaan na ito ang pinuno ng mga aswang. Nagtipon-tipon ang mga nilalang sa kanyang harapan. Nakahanda na ang mga ito para sumalakay sa baryo at kailangan niya yun na mapigilan. Hindi na ako makapaghihintay na dumating ang oras na muling paggising ng ating Panginoon. Sa wakas, napasakamay ko na ang mahiwagang baston. Magsaya tayong lahat dahil tayo na ang may hawak sa buong sanlibutan. Hindi! Wala kayong karapatan sa baston. Hindi mangyayari ang mga sinasabi nyo. Dahil pipigilan ko kayo sa pag-aasik nyo ng lagim. Wala ka nang magagawa. Naisagawa na namin ang ritual at ang paggising na lamang ng itim na dragon ang hinihintay namin. Ilang minuto na lang ay muli ko na siyang makikita. Pati ang magiging kamatayan mo. Masasaksiyan ng mga alagad ko. Walang mabubuhay na tagapangalaga ng baston. Nasaan ang baston ko? Ibalik niyo sa akin ang baston ko, mga demonyo kayo! Sumingit sa usapan si Danilo at ipinakita kay Roman ang hawak nitong baston. Nakangisi itong inilalawit sa kanyang muka habang tuwang-tuwa sa reaksyon ng muka ni Roman. Pagmasdan mo mabuti ang baston na ipinagmamalaki mo. Mula ngayon, sa akin na to. Dahil wala na to silbi. Nakuha na namin ang kailangan namin at nakumpleto na rin ang ritual para sa aming Panginoon. Kami na ng tatay ko ang magiging hari sa baryong ito. Hari palang tingin nyo sa sarili nyo, ah. Diyos lamang ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Ni sa kalahating parte ay wala kayo sa kalingkingan ng dakilang lumikha. At anong ipinagmamalaki mo, ha Danilo? Wala ka pang kapangyarihan at hindi ka pa rin ganap na aswang. Kung makikita mo lang ang itsura mo ngayon, ay iisipin mong puyat ka lang ng ilang gabi. Wala ka pang kakayahan. Tila napikon si Danilo sa sinabi ni Roman sa kanya. Kaya naman, mabilis nitong sinuntok ang muka ni Roman habang bakas sa mga mata nito ang galit. Anong sabi mo, Roman? Minamaliit mo ba ang kakayahan ko? Anong sinasabi mo? Hindi pa ako ganap na aswang, ha? Ano sa palagay mo, Danilo? Alam kong hindi ka pa ganap na aswang dahil ang tamang edad bago maging aswang ang lalaki ay 21 taon. Anong inilagay mo sa mata mo, uling? Para kang sira. Nangangarap ka ng gising. Wala ka pa sa tamang edad. Marami ka pang iinimin na dugo ng tao bago maging hari ng mga aswang. Sa madaling salita, inutil ka at walang silbing nilalang. Dala ng matinding galit ni Danilo sa lahat ng pang-aasar ni Roman. Ang baston mismo ang ginamit nito para ihampas sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya ipinakita rito na nasasaktan siya. Sa halip, malakas niya itong pinagtawanan para tuluyang masira ang loob nito at mabawi niya ang baston rito. Kasunod ng pagdagundong ng huni ng nilalang sa impapawid, ang malakas naman na pagsigaw ni Mang Teryo. Nakatingala ito sa langit habang sumisigaw. Nakataas ang kamay nito na may hawak na tungkod. Nanlalaki ang mga mata ni Roman nang makita ang nakakatakot na nilalang sa impapawid.
Isang kulay itim na usok na mayroong hugis na dragon ang nakita niyang nakalutang sa hangin. Nakatingin ito sa kanya at sa muling pagsigaw ni Mang Teryo ay inutusan itong patayin si Roman. Mahal naming Panginoon, patayin mo ang binatang nakagapos. Siya ang bagong tagapangalaga ng baston. Panonoorin ko kung paano ka mamatay sa kamay ng aming Panginoon, Roman. Habang nakagapos pa rin ang kamay ni Roman, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Saka taimtim na nanalangin na sana ay gabayan siya ng Panginoon sa laban niya sa kampon ng kadiliman. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata at diretso ang titig sa hawak na baston ni Danilo. Hinihiling ko sa aking baston na bumalik ka sa akin at putulin ang kamay ng taong nakialam sa aking sandata. Paulit-ulit na binigkas ni Roman ang mga salitang yun. Kaya naman, napansin niya ang paglitaw ng liwanag sa kanyang sandata, kasabay ng pagliliwanag ng kanyang mga mata. Isang malakas na pagtayo ang ginawa niya at buong puwersang sinira ang lubid na nakagapos sa kanyang mga kamay. Katulad ng sinabi ni Roman, naputol nga ang kamay ni Danilo na may hawak sa baston. Kaya naman, bumagsak sa lupa ang baston sa mismong tapat ni Roman. Kasing bilis ng kidlat na dinampot ni Roman ang kanyang sandata. Buong lakas niyang hinagupit ng palo ang sumisigaw na si Danilo dahil sa sakit. Hawak nito ang naputol na kamay dahil sa liwanag ng baston. Anak, ang kamay mo naputol ng baston. Tay, tulungan niyo ako. Patayin niyo si Roman. Akma na sanang susugod sa kanyang kinaroroonan si Mang Teryo. Subalit sinalubong niya ito ng palo ng baston sa ulo. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa, kasunod ng pag-atake sa kanyang kinaroroonan ng kulay itim na dragon. Bumuga ng naglalagablab na usok ang nilalang at iniharang ni Roman ang baston, kaya hindi siya tinablan ng usok mula sa kalaban. Umikot siya sa ere at itinaas ang baston habang nakatutok sa langit. Lumitaw ang umiikot na apoy papunta sa impapawid sa kinaroroonan naman ng itim na dragon. Napansin niya na bumangon ang pinuno ng mga aswang na si Mang Teryo at Danilo para umatake sa kanya. Kaya naman, maagap niya uling ipinalo ang baston sa lupa. Lumikha yun ang paggalaw ng lupa, kaya muling bumagsak ang mga ito sa lupa. Isang mataas na pagtalon ang ginawa ni Roman at sakto yun sa pagbagsak niya sa kinaroroonan ng mag-ama. Tumama ang kanyang baston sa dibdib at sa tiyan ni Mang Teryo. Kasunod ng pagpalo naman niya sa ulo ni Danilo. Paulit-ulit siyang lumaban sa mga ito gamit ang baston, habang ang itim na dragon ay abala sa pag-iwas sa ipo-ipo na apoy na nilikha ng kanyang baston. Nasunog ang katawan ng mag-ama hanggang sa maging uling ang mga ito. Naiwan ang isa pang nilalang na patuloy na nakikipaglaban sa apoy na umaatake rito sa impapawid. Lumitaw sa kanyang tabi si Lolo Malik na meron ding hawak na tungkod. Pagsamahin mo ang kapangyarihan ng lupa at hangin mula sa tungkod. Saka mo itutok sa kinaroroonan ng itim na dragon. Kahit masama ang loob ni Roman sa matanda, ay sinunod pa rin niya ang utos nito. Kagad siyang umikot sa kinatatayuan at itinusok ang dulo ng baston sa lupa. Kasabay ng pagsigaw ni Roman, ang muli niyang pagbunot sa sandata at iniangat niya yun sa ere. Lumitaw ang malakas na liwanag na tumuturo sa kinaroroonan ng itim na dragon. Kitang-kita niya ang pagbalot ng liwanag sa katawan ng itim na dragon, habang ang mga natitirang nilalang na may anyo na ibong uwak ay nasunog sa impapawid at nagsibagsakan sa lupa ang mga nauling na katawan ng mga ito. Ganon din na nangyari sa itim na dragon. Yumanig ang buong paligid at nasunog ang mga uling na nakalagay sa kawa.
Yun pala ang pinagmulan ng mga aswang na hukluban. Nagsasagawa ng ritual sa paghahalo si Mang Teryo upang makagawa ng mga kampo nito at gawing alagad para sa paghasik ng lagim sa buong baryo. Tuluyang nawasak ang kagamitan ng mga ito. Nang maglaho ang mga kalaban, ay tuluyang natalo ni Roman ang itim na dragon. Sa kanya hinarap ang matanda na si Lolo Malik. Grabe naman kayo, Lolo Malik. Basta na lang po niyo akong iniwan. Bigla kayong nawala. Hindi ko po alam ang gagawin sa basto na to. Dahil alam ko na kaya mo, Roman. Kaya mong lumaban na mag-isa at nagawa mo nga ng maayos. Limitado lang ang aking kapangyarihan para manatili sa mundo nyo. Pagkatapos na matupad ang misyon ko sa pagtuturo sa iyo kung saan nakabaon ng baston, ay kinailangan ko na mawala para makabalik sa aming kaharian. Ibig sabihin, hindi po kayo ordinaryong tao, Lolo Malik? Lolo Malik, maraming salamat po sa pagkakaligtas niyo sa buhay ko. Wala yon. Kagaya na sinabi ko sa iyo, tagapagbantay ako ng kagubatan at ng baston. Isa lamang ang maihiling ko sa iyo at sa inyong lahat. Kaya ako sinabing, kahinaan mo ang paghawak ng uling dahil gusto kong malaman nyo na masama ang napili niyong trabaho para matigil na rin ang walang awang pagpuputol nyo sa mga puno para gawing uling. Nasisira nyo ang kagubatan at ang mga nangyayaring ito ay patunay na kayang gumawa ng aswang sa pamamagitan ng ritual na pag-uuling. Sana, huwag na kayong mag-uuling ng kahoy. Maya-maya pa, ay dumating naman sina Mang Edwin at Aling Matilde, kasama ang taong bayan. Narinig ng mga ito ang sinabi ni Lolo Malik. Nalaman din nila na kilala ng kanyang ina, si Lolo Malik, dahil ito pala ang huling babaeng pinaanak ni Lolo Malik sa kakahuyan. At si Roman, ang batang isinilang ni Aling Matilde na nakatakdang tatalo sa kampon ng kadiliman. Kaya bata pa lang talaga ay nakaguhit na sa kapalaran ni Roman ang maging tagapagligtas ng baryo at magiging tagapagbantay ng baston na gawa sa sungay ng dragon. O paano? Magpapaalam na ako sa inyong lahat. At dahil tuluyan ang napatay ni Roman ang itim na dragon, babalik na rin sa dati ang mga taong nabiktima ng hipnotismo ng mga aswang. Ang tinutukoy ni Lolo Malik ang mga naging kaibigan ni Danilo na ginamit sa paggawa ng kasamaan. Kasama ang dalawa pang lalaki na una ng naipnotismo ng aswang para idiin si Mang Edwin sa kasalanang hindi nito ginawa. Nangako rin ang mga tao na hindi na sila mag-uuling at puputol ng mga puno sa kagubatan. Tuluyang naglaho ang matanda sa kanilang paningin. Naramdaman ni Roman ang yakap ng kanyang mga magulang. Sobra rin na nagpapasalamat ang taong bayan sa pagtulong ni Roman sa kanila laban sa mga aswang na hukluban. Magmula ng gabing yon ay tuluyang nagbago ang mga tao. Wala nang nag-uuling at wala na rin nagpuputol ng mga puno sa kagubatan. Sa halip, nagtatanim sila ng mga puno at pinalitan nila ng bagong tanim ang mga punong nawala nang dahil sa pag-uuling at pagkakaingin. Habang si Kapitan Basco naman ay naglaho na parang bula, kasama ng buo nitong pamilya na isa ring mga aswang na napatay ni Roman sa laban. Kaya ang pumalit na kapitan ng baryo ng San Felix ay si Mang Edwin, na pinangungunahan ang pagtatanim ng mga puno sa kagubatan, habang si Roman naman ay nanatiling tagapangalaga at tagapagbantay ng nahukay na baston na gawa sa sungay ng dragon bilang tagapagtanggol ng liwanag at katarungan.